Anton ng Pel Sports Plus TV. Guys, magandang hapon po sa lahat, lalo na sa mga sumabaybay sa ating kabayan na si Kai Soto. Nang laban bukas ay alas 3 ng hapon, March 30, kontra Albert Tokyo. Makikita po natin dito guys na ang Albert Tokyo ay nasa pangalawang pwesto ng Eastern Group ng Japan B-League. Na ito ay may 37 wins at 9 losses. Samantalang sa kupunan ni Kai Soto ay nasa pang-anim na pwesto sa Central Group ng Japan B-League na ito. Ay may 21 wins po at 25 losses sa prediction. Sa prediction ko guys, no, medyo diyado talaga yung kupunan ni Kai Soto dito. So as per po sa kanilang statistic no, nung kabuuang games nila po ng 46 games sa season na ito. Ang nangunguna dito guys sa scoring machine dito sa Albert Tokyo ay si Kai Toast, no? Na ito isang Japanese player na nag-average ito ng 4.6 per game sa loob ng 46 games niya sa season na ito. Halos tumitira ito guys sa labas at merong magandang assist per games. Guys, panoorin po natin ang games highlights ni Kaitos, no? Na ito ay may mabilis din maglaro. Ito ay may tira sa labas. Kailangan din dito ang may fit na gwardiya, lalo na si Yuki Mituro. At ito guys, pag tumira ito sa labas, kailangan talaga yung may fit na gwardiya nga. So, kung sino sa kanilang ma-assign dito. At meron ding mga magandang assist para sa kanyang mga kakampi. Mahirap din itong harangin guys. Sabi ito yung nakapasok ito sa rim, no? Maaaring ma-foul dito si Kai or makampi ni Kai Soto. So dito naman guys, no, ang palawang scoring machine po dito ay ng Albert Tokyo ay si Ryan Roseter, na isa ding US Japanese na mayroong 4.3 average per games. Sa block naman, meron po siyang 0.6 per games. At ang ano nila ito guys, minutes po laro po niya ay 27.9, no, per minutes per games. At sa 3 points naman per games, meron po siyang 0.5%, no, per games. At sa rebounds naman, meron man siyang average po ito ng 9 rebounds per game. So medyo din na malakas din to sa rebounds, no. So talagang mapasabay talaga dito na si Kai Soto dito sa kay Ryan Roseters. Well guys, maging katapat nito ni Kai Soto sentro ay si Arturas Gudaitis. So may tangkad ba ito na 16 na isang Lithuanian import ng Albert Tokyo. Na ang average points nito guys is 0.8. Samantalang yung block per games niya ay meron po siyang 1.3 minutes. And then sa minutes per games po niya guys ay meron po siyang 20 minutes per games. And then sa ano naman niya, yung sa points naman niya ay kumukuha po ito ng 9.8 per games. At sa kanyang rebound naman, per games, ay kumukuha po siya ng 6.1. So, grabe no. Ang lakas talaga ito ng rebounding. At sa steal naman ay kumukuha po siya ng per games ay 0.7. So, dito naman tayo guys sa kay Soto. So, i-match po natin siya kay Arturas, no, sa sentro. So si Kai Soto naman yung ano natin, kabayan natin ay nagka-average po sa per games ay meron po siyang 0.5. Sa kanyang block naman ay 1.1. So sa kanyang minutes naman meron po siyang minutes per games ay 18.7. So kada games po niya ito no sa season na ito. And then samantalang sa kanyang points per games ay kumukuha po siya ng 11.8 points. So actually lamang po dito si Kais no sa points no bawat per games. So dito naman po tayo sa rebound. So nag-average po siya ng 0.9. So lamang na lamang po
yung kalaban niya, no, na si Arturas. Kaya kumpara natin sa kababayan natin. So kumukuha po lang siya ng 0.9 blocks per games. And then kung i-match natin silang dalawa, medyo dihado talaga guys yung ating kababayan dahil nga sa laki ng katawan nitong Arturas na to. So sa banggaan medyo, and then pero actually guys, malalaman natin ito sa laro nila bukas kung sino talaga ang magagaling sa kanilang dalawa. So actually guys, no, dito naman tayo sa individual average points bawat ano dito mga players, no, sa kanya-kanyang team. So bali dito guys, nanguna si Yuki Kawamura ng 21.8 per games. At sinundan ito ni Sebastian Saiz ng Albert Tokyo na kumukuha ito ng 16.6 per games. At ang pangatlo naman guys ay si Leonardo Mendy. Isa nitong import, no, na kumukuha ito ng 14.8 per games. At si Jaryud Otop ng Yokohama na kumukuha ito ng 13 points per games. At sinunod ni Kai Toast ng 10.7. So actually guys, dito guys, walang kababayan natin ang makita yung pangalan nito sa Magic 5 leaders, no, sa average point mula nung March 6 na laro guys. No, dahil nga dito nga, so medyo sa laro nito medyo talagang palakasan talaga, no. Well guys, so dito naman po tayo sa nangunguna po sa mga assist, no. So ito pa rin ay pinangunahan po ito ni Yuki Kawamura. So kumukuha po ito ng 7.5 per games. At sinundan ito ni Kaitos ng 4.6 ng Albert Tokyo. At ang pangatlo naman ay si Ryan Roseter ng Albert Tokyo pa rin. Kumukuha ito ng 4.3. At ang pang-apat sa Albert Tokyo pa rin, si Leonardo Mendy. So kumukuha po ng 2.9 assists. At ang panglima naman ng Yokohama ay si Devin Oliver, kumukuha po ng 2.6 assists per games. Well guys, dito naman po tayo guys sa average total rebounds, no. So dito guys, ito ay pinangalan po ng Albert Tokyo na si Ryan Roseter. Kumukuha po siya ng 9.0, no, total rebounds per games. And then sinunod ito ng isa pa ring sa Albert Tokyo na si Sebastian Saiz. Kumukuha po siya ng 8.0 rebounds. And then ang pangatlo ito ay si Jaryud Otop ng Yokohama. Kumuha po siya ng 7.4. And then ang pangapat naman ng Yokohama ay si Juice Scott. Kumukuha po siya ng 7.2 rebounds per games. And then ang panglima ay si Devin Oliver. Kumukuha po ng 6.6 average total rebounds, no, per games. So actually guys, so hindi natin nakikita yung ano natin dito, yung kababayan natin si Kai Soto sa mga team leaders, no, mula March 6 sa paglalaro nila. So actually guys, so sana makuha ni Kai Soto yung mga average na to na siya maano sa team leaders, no, sa rebounds, sa assists, sana sa points din, no. So yun ang ating makikita bukas kay Soto sa kanyang laro na kailangan na consistent ang laro niya. So talaga ipapakita talaga yung lakas niya, tibay sa laro, guys. At then maraming salamat guys sa ating panonood. And then magbigay po kayo ng ano niyo, yung magiging magandang prediction kung kaya ba ng kupuan ni Kai Soto na matalo itong Albert Tokyo, guys. So bali guys, dito po tayo sa ating huling tatalakayin guys sa video ito. So sa ating team comparison, so makita po natin dito, no. So bali itong kulay blue, ito naman dito sa Yokohama. Samantala itong kulay pula, ito naman ay sa Albert Tokyo. So dito guys sa offensive rating,
So nangunguna po dito yung mas lamang dito yung Albert, no? So meron pa silang 118.1. Samantalang sa Yokohama, meron lamang na 106.2. So dito naman tayo po sa defensive rating. So sa defensive rating, medyo lamang dito yung Yokohama dahil meron po silang average na 111.8. And then kumpara sa Albert, ay nakakuha lamang sila ng 100.2. So dito naman tayo sa points. So sa points naman, so hindi man masyadong lamang, pero mas lamang dito yung Albert dahil nakakuha ito ng 3,795. Samantalang sa Yokohama is 3,559. So dito naman po tayo sa points against, no? So ang lamang po dito ay ang Yokohama. So kumukuha po sila ng 3,747. Samantalang sa Albert ay kumukuha ng 3,220. So dito naman po tayo sa field goal, no, percentage. So medyo dikit sa dito, no, dahil ang Yokohama kumukuha ng 42.7. Samantalang sa Albert ay kumukuha sila ng 47.0. And then dito naman sa 3-point percentage, so medyo magaling dito yung Albert. So hindi naman masyadong malayo yung nila, yung percentage na sa 3 points. So ang Albert ay kumukuha sila ng 35.7. Samantalang ang Yokohama ay kumukuha ng 32.2. So dito naman tayo sa free throw percentage, no. Lamang po dito yung Yokohama ng I think mga 2 point something. So 73.1 ang sa Yokohama. Samantalang dito sa Albert ay 71.6. So dito naman tayo sa assist. So lamang dito yung Albert, no. Kumuha pa sila ng 906 assist and then 803 naman sa Yokohama. At dito naman tayo sa total rebounds. Sa total rebounds, lamang pa rin yung Albert Tokyo. So sila po ay kumuha ng 1,650. Samantalang sa Yokohama ay 1,532. So dito naman tayo sa steals, no? So lamang po dito yung Albert. So kumukuha pa sa 306 samantalang Yokohama ay 268. So dito naman tayo sa blocks. So lamang pa rin dito yung Albert Tokyo, no? Kumuha pa sila ng 152. And then samantalang yung Yokohama is 148. Well guys, dito naman tayo sa ating huling tatalakayin po natin guys, no. So ipagpatuloy po natin guys. So dito naman po tayo sa turnovers, no. So dito sa turnovers, so lamang na lamang dito yung yung Yokohama dahil nagkaroon po sila turnovers na 493. Samantalang dito po sa Albert ay marami po silang turnovers. So kumukuha po silang 509. So dito naman sa bench points, so medyo lamang na lamang yung natin dito yung Albert. Dahil yung mga bench players like kumukuha po ng 1,140. Samantalang sa Yokohama ay 1,058. So sa naman sa mga points from turnovers, so mas lamang dito yung Albert, no. Marami po silang turnovers. So kumukuha po sila ng 666 samantalang sa Yokohama ay 553. So dito lang po tayo sa points in defense. So ang Yokohama ay kumukuha po ng 1,480. At dito naman sa Albert is 1,822. And then sa second chance point, so lamang dito yung yung Albert. Kumuha po sila ng 679. So ito yung mga chance points, no. And then sa Yokohama ay kumukuha sila ng 450. And then sa pass break points, so mas magaling dito talaga yung Yokohama, no. So lamang-lamang ang Yokohama dito ng 423. And then samantalang sa Albert is 405.
So hanggang dito lang tayo mga guys, no? And then sana po ay masaya pa kayong nanood sa aking video. And then maraming salamat po. And then wag po nating kalimutan po mag-subscribe para update po tayo na makita po natin yung video natin. Maraming salamat. And then babu guys. See you next zone.